Magandang araw mga kaibigan. Bago natin talakayin ang topic sa araw nito, gusto ko lang ipaalam sa mga interesado na magkaroon ng trabaho, either full-time or part-time, pwede sa inyong bahay. Ito po isang income opportunity na magkatrabaho kayo. Panoorin nyo ang short video na ito, mag-register kayo online sa QR code na may pakita. Pag-usapan natin ngayon mga kaibigan, isang problema noon sa Mindanao na matagal nang nawala. Ngayon parang bumalik na. Tungkol po ito sa kidnapping for ransom. Targeting mga foreigners. Okay, dito sa editorial ng Philippine Star, title is, kahapon ito editorial, Kidnap in Mindanao. Merong Amerikano na kinidnap ng mga armadong grupo. Siya po si pangalan niya, Elliot O'Neill Eastman, taga Vermont, USA siya, na kapag-asawa siya ng Pilipina. By the way, content creator ito sa YouTube. So, married to a Filipina at nakatira sa Sitio Tungawan, Poblasyon, Sibuco, Zamboanga del Norte. Okay, noong October 17, 4 na armadong lalaki, posible kinidnap siya. Lumaban itong Amerikanong ito, kailang binaril siya ng kanyang mga abductor sa paa, and then isinakay na siya sa isang motorized pump boat at doon na tinakas na gamit ang pump boat sa dagat. Okay, so ito po yung typical style ng Abu Sayyaf noon. Okay, so ang AFP, PNP nag-form ng isang task group na mag-conduct ng search and rescue operation. Ang task group na ito pinamumunuan ni Police Brigadier General Bowen Joey Madauding. Okay, so as of now, wala pang contact. Usually, yung mga ganyan na kidnap for ransom, kumukontak ang mga kidnappers doon sa pamilya. But as of now, no contact has been made. Okay, so ang Federal Bureau of Investigation agents sa Amerika na naalarma na, nagpunta kaagad itong mga FBI agents doon sa Sibuco, Zamboanga del Norte, para makakuha ng update tungkol sa nangyaring ito. Okay, so maalala natin na grabe itong problema na kidnap for ransom. Ang pinakasikat yung American missionaries, Martin and Gracia Burnham. I don't know kung sinong presidente noon na Pinoy administration ba. Hindi ata, nauna pa Gloria, na naging sikat ang Pilipinas. Naibandera sa buong mundo yung ganong grabe kalala ng kidnap for ransom dahil itong kagagawan ng Abu Sayyaf.
Aside sa mag-asawang Martin and Grace Abornham, marami pa, mga sumunod na kidnap for ransom at maraming kinita ang Abu Sayyaf. Talagang naging negosyo ng Abu Sayyaf itong kidnap for ransom. Malala ko nung, kailan ba yun? 2003. Nag-schooling ako ng Command and General Staff Course. Then mamaya may foreign trip kami. Nagpunta kami sa Bangkok, Thailand. Nagbisita kami doon, mga military camps nila doon. Then pasyal ako doon sa downtown ng Bangkok. Tapos kumain ako, bumili ako ng durian. Okay. Yung tindero ng durian, kinausap ako, ano na siya, yung local dialect. Napagkamalan nila ako na Thailander. Hindi ko man maintindihan. Sabi ko, oh no. I am a Filipino. I'm from the Philippines. I'm not a Thailander. Nako, tumawa sila. Ha? Abu Sayyaf! Abu Sayyaf! Ganon po. Kasikat ang Pilipinas. That was 2003. Abu Sayyaf kagad ang inano sa akin. So, in fairness, nang dahil sa problemang ganon, tinulungan tayo ng US government to fight terrorism at isa yung sinintro is yung Abu Sayyaf. So, sa pakikipagtulungan ng US, ng Philippine government, previous administration pa, dumating ang punto na nawalan na ng saysay ang Abu Sayyaf. Wala na. Especially nung panahon ni PRRD, karamihan sa kidnap for ransom ng Abu Sayyaf nandyan lang sa Basilan and Tawi-Tawi. Nung una kasi, kaunti lang ang tropa dyan ng gobyerno. Ang ginawa ni PRRD, nag-create siya ng isang infantry division, yung 11th Infantry Division. Marami yan, mga, I don't know how many soldiers, 10,000 soldiers ba yan? Ibinuhos niya, dineploy niya sa Basilan and Tawi-Tawi, Hulu. Tapos, sinabayan niya ng development projects. Ganun po ang nangyari PRRD administration. Dumami ang tropa, sinabayan ng development project. So, ang mga tao, they started to cooperate. Na-realize ng mga tao na wag na. Kasi nung una, kaya nagpro-prosper yung Abu Sayyaf, nagpro-prosper yung nagiging successful yung kidnap for ransom. Kasi ang mga tao tumutulong sa mga kidnappers. Kung makakuha na ng kidnap for ransom money yung Abu Sayyaf, binibigyan ang mga tao, ay di happy ang mga tao doon. Kaya lang nung na-realize nila na itigil na natin ito, wag na nating tulungan. Ito na lang, sa gobyerno na lang tayo. Kasi nakita nila, grabing development sa kalsada, livelihood projects, tapos ang dami ng sundalo. Hindi na sila takot sa Abu Sayyaf. Ayun. Kaya, natigil. Wala nang kidnap for ransom. Naging tahimik ang Mindanao when it comes to terrorism or kidnap for ransom is concerned. Kaya matagal na walang kidnap for ransom sa Mindanao. At ito, for the first time in so many years, bumalik na naman. Kaya, yun na nga, itong article, editorial column o opinion ng Philippine Star, ang nilalaman ito is nababahala na bumabalik na naman ang kidnap for ransom in Mindanao. Basahin ko lang yung kasi itong mga nakaranis, ang mga kidnapping for ransom, yung related sa Pogo. So sabi ng article, now apart from ransom kidnappings linked to Pogo and organized crime, the threat appears to have resurfaced in Mindanao. Okay? Bumalik na. So,
diniscuss yung tungkol kay Eastman. So, ang panawagan ng Philippine Star editorial, the government must act decisively in rescuing Eastman and capturing his kidnappers. Otherwise, ransom kidnapping may again become a cottage industry in Mindanao. Babalik na naman, sayang yung ganansya. Okay. Again, bakit tumigil ang kidnap for ransom? Panahon ni PRRD, it's all about leadership. Alam nila yung style digong, yung kampanya sa droga, na pag hindi ka tumino, delikado ka. So, ganun din ang nangyari itong mga busayap, kidnap for ransom. Nagkaroon ng fear factor kay digong, yung kamay na bakal. Sinabayan ng pusong mamon. Ano yung pusong mamon? Yung tulong, yung development, buhos ang government services sa Basilan, Hulu, Tawi-Tawi. Ayun, na-stop. Ngayon, wala, bumabalik na. So, depende yan sa leader. Sana, tama itong panawagan ng Philippine Star na the government must act decisively. Kailangan natin ng kamay na bakal para hindi na babalik, hindi magiging cottage industry itong kidnapping for ransom sa Mindanao.